don't do that. You ask for permission. Alam mo bang pwede kang mademanda sa ginagawa mo? You don't do that. Hindi ka pwedeng nang yan nagnanakaw ng halik. Sorry? So I said I will say an apology. Gusto ko pong sabihin na binabawi ko yung tweet ko na I will say an apology. Again, nakausap po sila at si Christine, base doon sa kanyang TikTok video, sinabi niya hindi siya na-off. At it was okay. Pero nung nakausap namin siya ulit, kahapon, nakausap siya ng staff at ng aming producers at ng psychologist, sinabi niya, talaga namang na-off siya. Talagang na-off siya at meron siyang naramdaman na hindi siya komportable sa ginawa ng searchy. Meron siyang dahilan kung bakit sinabi niya yun sa TikTok na hindi na rin namin i-share. Nirerespeto namin ang dahilan ni Christine kung bakit sinabi niya yun na hindi siya na-off, when in reality, na-off talaga siya. Pinubuhay niyo ako sinungaling. Paano na po ako? Hi guys, magsasalita lang po ako about sa issue ni Christine saka ni Axel. Since kapatid ko po yung ex ni Christine, nag-send po siya sa akin ng video na pinapaliwanag po yung nangyari about dito sa issue. Kasi wala daw naniniwala kay Christine, sinasabihan daw na sinungaling at kung ano-ano pa. At ang dami nang nagme-message sa kanya. Gusto na nilang ilinaw o linawin. Ito yung chat namin, yung conversation namin ng kapatid ko. Disclaimer lang po, yung video na yon galing po sa kapatid ni Christine, tapos sinend lang po sa kapatid ko. And then, kaya po na magkasama sila ngayon kasi tinawagan po ng Showtime o tinawagan po ng isa sa staff ng mga Showtime yung kapatid ko para i-comfort si Christine since nag-hysterical na daw po. And wala po silang kasama kasi naglilipat po ng bahay sila Christine. Kaya po pinapunta ng Showtime yung kapatid ko sa bahay nila. Panoorin niyo po yung mga video para malaman niyo po yung totoong nangyari. Ito po yung video, ipaplash po dito. Yung mapapanood niyo po na video is kuha right after ng pagbibigay ng statement ni Miss Vice Ganda sa Showtime kanina. And then tumawag po agad yung staff ng Showtime kay Christine. And ayun po yung usapan nila. Alam ko po na hindi tama na i-post ko to kasi alam ko po na private yung usapan nila, pero hindi rin po tama na ibabash si Christine nang dahil sa mga pagkakamali. O wala po akong sinisisi na tao, pero kasi nasisira po yung buhay ni Christine ngayon. And nakasama ko po siya dito sa bahay matagal po. Kaya pinagtatanggol ko din po. Claro, yung statement, yung dalawang video na nirelease mo, diba yung unang sabi mo, hindi ka naman na-off? Hindi mo kasi in-explain ko po na naka-tatlong video nga po po eh. Kaya nga, nakatatlong video ka na iba-iba din yung sinabi. Hindi po, iba-iba. Paulit-ulit ko po. Ina-exaggerate ko lang po. Kasi mga tao na nire-replyan ko po sila kasi hindi nila mag-get yung point ko. Kapon po. Hindi nila mag-gets ang point mo kasi ang trabaho kasi nila ay mag-bash. So kahit anong Ngayon po kasi, masyado na silang binigyan ng dahilan. Paano may bash ako? Pinubuhay niyo ako sinungaling. Paano na po ako? okay, hindi yan ang nangyari, hindi yan ang totoong nangyari, hindi yan ang intensyon, pero magsasalita. Ay, naku eh. Napanood ko po yung video na doon. Halos nakapagawasukin ako ko, ma'am. Halos sumiyak ako. Hindi ko kasi kaya. Hindi nga po kaya nakonsensya ko magsinungaling eh. Tapos ngayon po yan napanood ko. Kasi kaya naman po yung sitwasyon ko, ma'am. Hindi na ako pinangalan. Sige, Christine, tawagan ka ulit namin, ha? Sabi mo, okay, inaalis ko na. May inaalis na kaming league with doctor, ha? Tatawagan ka ulit namin. Number ba ko? Bye-bye. At yun na nga napanood nyo na guys, diba? Sana tigilan nyo na yung pagbabash kay Christine at alam nyo na yung totoong nangyari. Diba? Showtime pakiayos naman na ito. MTRCB, dapat aksyonan nyo to eh. Ulitin natin statement ni Christine. About naman po dun sa bakit hindi ko daw po sinabi kay Meme na na hindi naman po talaga ako hahalikan.
That time po kasi, nagulat ako. Tsaka si Axel nagulat din siya na biglang nagsalita ng ganun si Mime. Kasi ako po that time, alam ko sa sarili ko na wala naman siyang talagang intention na halikan ako. Wala akong nakikitang ginawa niyang mali. Pasensya na po kung ayan po yung naramdaman nyo nung napanood nyo po yung video na yun. Yung about naman po sa gestures ko na ayaw ko daw po magpabeso. Hindi po kasi beso yun. Ang akala ko po nung una, hug yun. Pero, based po dun sa post niya, ang gusto niya daw po pala gawin is bro code. Babae ako hindi ako familiar sa bro code. Kaya, ang in-expect ko, i-hug niya ako, tapos tatap sa likod. Kasi, usually ganun yung mga ginagawa ng magtotropa pag gusto nila i-comfort yung mga kaibigan nila, diba? Ang totoo po kasi niya, wala naman po talagang balak si Axel na ibeso ako. Tsaka hindi ko talaga naramdaman na gusto niya akong ibeso. Kasi po ang nangyari, diba, inapiran ko siya. Tapos, parang gusto niya akong i-hug. Tapos, since nakaupo ako, ang awkward ng position. Ang feeling ko kasi na gusto niyang gawin, i-hug niya ako, tapos itatap niya yung likod ko. Para i-comfort ganun, parang tropa, igaganyan niya. Kaya yun, yumuko siya. Nabanda dito, kasi itatap niya nga siguro ako Parang magtropa. Sa pagtropa, di ba, pag, alimbawa yung tropa mo, malungkot. Ganun ka magano, di ba? Okay lang yun, be. Ganyan. Tapos, di ba, yung posisyon na yun, parang na-misinterpret ng mga host yun. To clarify lang po, wala po talagang nangyaring halik. Wala pong na halik na nangyari. Parang comforting lang po talaga since emotional ako nung segment. Yun po. Napanood natin yung 3 statement video ni Christine. Hindi pa bago-bago ang statement ni Christine. Taliwas sa sinasabi ng staff ng Showtime. Si Vice Ganda nagpalaki neto Masyadong mataas tingin niya sa sarili niya. Malaki ba kawalan sa'yo, Vice Ganda, ang paghihinang sorry? Masyado kasi kayo mapanghusga dyan, lalo ka na, Vice Ganda. Ang gusto ni Vice Ganda, pabaliktad si Christine. Para si Christine mabash at si baklang Vice Ganda ang hero. Napanood niyo yung video, grabe iyak ni Christine habang kausap siya ng staff ng Showtime. Nabash si Christine dahil sabi ni baklang Vice Ganda na may sinabi daw si Christine sa kanila na na-off siya sa ginawa ni Axel. Which is wala naman pala. Sinabi si Christine na ganun, gawa-gawa lang ng Showtime. Napakinggan niyo sinabi ni Christine habang kausap siya ng staff ng Showtime. Ang sabi ni Christine, pinagmukha siyang sinungaling, di ba? Masyado kasing OA yung baklang Vice na yan Mahilig magpahiya at manira on TV. MTRCB, bigyan nyo action to. At parusahan itong ibang host ng Showtime, lalo na yung baklang Vice na yan. Balak nyo pa baliktarin yung sitwasyon dapat matanggal na yung Showtime na yan para hindi na makita yung baklang kabayo na yan. Masyado mapagmataas sa sarili, kaya ka hindi kaya patawarin ng KMJS dahil sa pangit mong ugali. Dapat hindi na binigyan ng pagkakataon yung Showtime sa GMA Baka bumaksak ang rates ng GMA dahil sa bakla na yan. Kung maalala nyo, kaya nasara yung ABS-CBN dahil sa bakla na yan. Nagkaroon siya ng issue noon, kaya nadamay pati yung ABS-CBN dahil sa baklang Vice na yan. Axel and Christine, huwag kayong mag-alala, kami na bala magtanggol sa inyo sa baklang kabayo na to. Kaya Christine, huwag ka na umiyak at ma-depress. Ang nagbabash lang sa'yo, yung mga followers ng baklang Vice na yan. Huwag mo na lang sila pansinin, Christine. Mga kupal mga yan. Isipin nyo bakit mga bobo followers ng baklang to. Alam nyo kung bakit sila bobo? Dahil iniidolo nila, hindi alam yung gender. Tapos sila todo tanggol sa idol nila na hindi alam yung gender.
Magsama-sama kayo ng idol niyong Vice Ganda na mahilig manira ng tao. Sigurado maraming magko-comment dito na followers niya na magtatanggol sa kanya. Mga bugok, kayo, hanggang dito na lang tong video na to.